Huwag agad susuko sa hamon ng buhay dahil kapag nadapa ka, may pagkakataon ka pa ring bumangon, magpatuloy at ipanalo ang laban. At ngayong umaga sa Dear Dimples, pakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender mula sa Bukidnon. Dear Dimples, ako po si Daniel, 27 years old at isang electrical engineer. Bago ako makagraduate sa kursong BS Electrical Engineering, ay nakulong ako noong 2019 kaya nahinto sa pag-aaral. Pero sa awa ng Diyos, nakatapos ako sa loob ng kulungan at nakalaya makalipas ang 2 taon. Pagkalaya ko, pumanaw naman ang aking ama dahil sa colon cancer. Kaya ako na ang naging breadwinner ng aming pamilya. At kahit walang review, nag-take ako ng 2 board exams noong 2021. Sa tulong ni Lord, may 4 na PRC licenses na ako. Best regards, Engineer Daniel. At sa kabila nga po ng pagsubok, pinili ni Daniel na mangarap at bumangon mula kulungan hanggang tagumpay. Welcome po sa Good Morning Kapatid, Engineer Daniel. Yes po, thank you po. Good morning, kapatid. Good morning din po. Oo. Batiin natin ang mga Bisaya. Kay Bisaya man tayo, di ba, Engineer Daniel? Taga-asa mo sa Visayas? Sa Mindanao po. Oh, Mindanao. Bukidnon. Bukidnon. Yes. Okay, bati tayo sa kanila. In Bisaya. Good morning sa tanan nga taga Bukidnon. In behalf of the Bukidnon people, I'm representing ako diri sa Manila, and before ang tanan, gusto ko magpasalamat. Gusto kong pasalamatan yung mga kasama ko, mga engineers na kasama ko, Engineer Humawan, and sa mga kay Insan Nad at kay Insan Jem sa outfit ko kasi pumunta ako dito, walang Oo naman, Engineer! I love the outfit today. Thank you po. Yun lang po. Okay, you know what? I love that we started this interview with gratitude. I always believe na ang lahat ng mga ginagawa natin sa buhay, kapag nauunang pagpapasalamat, ay tiyak nagtatagumpay. Yes, and I think isa ito siguro sa mga bagay na maaaring natutunan mo habang ikaw ay lumalaki, but also habang nasa loob ka ng kulungan. Eto, simulan natin. May 4 ka raw na PRC licenses, hindi lang isa. Oh, nakakabili mo 4 yun. Ano-ano yung mga yun? Yan mga bagay na dapat pinagmamayabang at pinagmamalaki natin. Oo. Yung una po, registered electrical engineer. Okay. Tapos yung ikalawa, registered master electrician. Yung ikatlo po, master plumber. Tsaka yung pang-apat po, certified plant mechanic. Oh, that's amazing. So, itong mga ito, kumbaga parang over how many years mo siya na-achieve? Tagal po. After ng pagkalaya ko, mga 5 taon po. 5 years din. Yes, no? Kumbaga parang ginugol mo rin yung mga taon at mga pagkakataon at ginawan mo talaga ng paraan itong mga nangyayaring tagumpay para sa'yo. Yes, ano yung naging buhay mo sa loob ng kulungan? Ano-ano yung mga pinagdadaanan mo doon? Kasi you were there for 2 years, correct? Opo. Looking back in my situation behind bars po, kasi yung time na graduating po ako, last semester ko na lang po, sana 5 days lang yung napasukan kong pag-aaral po doon, ma'am. Kasi nakulong. Tas the situation there was so very hard. Kasi po, na-drop yung mga subjects ko, nahinto ako sa pag-aaral. Kaya yun po yung pinagdaanan ko sa pagpasok. Tapos pagpasok ko pa doon sa loob, wala ako sa sarili ko kasi di ako sanay. Lumaki kasi ako sa isang good echo chamber, parang ideal community. Walang bisyo, walang alak, sugal. Parang Parang na-culture shock ka tuloy. yes po, parang isang kambing na hinagis sa isang tupa na hinagis sa 1 milyong kambing. Mga ganun na adjustments po. Tapos, yun po, graduating ka, tapos di ka na makagraduate kasi nabilanggo ka na. Tapos yung mawalay sa pamilya. Yun po, Doon ka talaga nahirapan. Opo, You're kasi very close to your family. Yes po. Engineer Daniel, paano mo nagawa na kasi maraming mga tao, mga kapatid natin nanonood ngayon, nagtataka sila, paano mo napagtagumpayang tapusin ang thesis mo? Sa loob mo yon ginagawa, Yes, di ba? po. Bang nakakulong ka pa. Ang pag-aaral mo, nagawan mo ng paraan na matapos mo yan. At paasan ka pinaka nahirapan na aspeto ng pagtatapos at paggugugol ng oras mo sa loob ng kulungan para magawa mo ang lahat ng ito?
Nung time po na nabilanggo ako, hindi ako kaagad nakabalik sa pag-aaral po, ma'am. Ang nangyari po, Ma'am Dimple, yung 7 months or more or less 7 months po, pinayagan ako ng university na pagpatuloy yung pag-aaral ko sa loob. Kasi ano ako, ma'am, math wizard, tsaka quizzer. So siguro, yun yung nakatulong. Kasi dinadala ko yung name ng university po namin kapag may mga competition with other universities. So yun po siguro yung naging reason na ang setup lang nun, papayagan ako makapag-aral na hindi ako mag-attendance kasi hindi ako makakapunta. So ang nanay mo ang nagdadala? Yun, pinayagan din naman ako ng warden sa loob na mag-exam during dalaw po. So yung mga kaklase ko, tinulungan naman ako. Pinapadala nila sa mama ko yung mga lecture notes na binibigay ng mga prof namin. Doon ko binabasa po sa selda. Tapos yung midterms at finals po namin, sa dalawan ko na po sinasagutan with the presence of the jail officers and mga pulis po. Kumbaga may witness ka naman na Yes, wala po. kang kinokopyahan, ikaw talaga yon, Opo. hindi ba? Nung ikaw ay nakalaya, nakatanggap ka ba ng paghuhusga mula sa ibang tao? Ang sabi sa akin ng kasama ko po doon, Ma'am Dimple, sabi niya, Dan, makakalaya ka na. Iba na yung tingin ng mga tao sa iyo. Kasi before that po, ma'am, isa kong hinahangaan talaga sa lugar po namin. Gusto ko maging kagaya ni Kuya, ganun, mga bata sa amin. Mga matatanda din. Pag nagmamano ako, ang bait talagang bata ito. Pero nabilanggo, nakulong, so sabi ng kasama ko, di na yun mag-work, di ka na ganun. Di na ganun yung tingin ng mga tao sa iyo. Sabi ko, kaya pala. So sige, pag uwi ko po, ma'am, ginugol ko lang talaga yung oras ko sa papa ko kasi bedridden na siya. Kasi Colon cancer yes po, siya. stage 4 na po. So may mga bumibisita sa bahay pero di ko napapansin, di ko nabibigyan ng Kasi talagang ang kumbaga parang you really spent your time, no? Oo. So, Engineer Dan, ang question, if you don't mind us asking, bakit ka raw nakulong? Are you okay? Comfortable to say that? As per legal counsels po, as per the consultation of my legal counsels po, di po pwedeng i-disclose kasi po for protection of the both parties That's right. po. Yes. I respect that. Don't worry. We just had to ask it para at least kung meron lang tayo mga kapatid na nanonood at nagwo-wonder sila. But Yes. I know of it and thank you for sharing it, at Thank least you. to me off cam. Thank you. So, Engineer Dan, we move forward to that. Kasi tapos na itong panahon na pumasok ka, ginawa mo na yung oras mo, you spent already your days inside the jail, nag-aral ka doon, nakatapos ka. Pagkatapos mo lahat ng pinagdaanan na yon, kasi I can see na parang nilalabanan mo talaga even the stigma, nilalabanan mo talaga kasi nakita mo na yung mga bata, tinitingala ka sa iyong komunidad. And this time, I'm so sure na nagkaroon ng epekto sa'yo yung panahon mo sa loob ng kulungan. Paglabas mo, anong klaseng pananaw ang dala-dala mo at baon mo mula doon sa loob? Meron ka bang mga natutunan sa mga kapwa mo kasama sa loob ng kulungan na feeling mo okay i-share dito sa labas na natutunan din nila? Kasi di ba yung mga taong nakukulong, dyan sila nagkakaroon ng mga realization sa kanilang Yes, po. buhay at pag lumalabas sila, baon-baon na nila yon and hopefully they become better individuals at natutunan na nila kung ano yung mga pinagbayaran nila sa loob ng kulungan. Ikaw, ano yung naging ganun mo? Siguro yung realization ko lang po sa loob. Kasi iba yung pananaw ko sa buhay noon eh. Before, feel ko yung buhay is perfect. Walang problema. Kasi di ako nakakita ng mga away ng mga magulang ko. Pero ang realidad pala, ang buhay ay maraming challenges. Kasi yung before sa imprisonment and incarceration ko po, okay yung smooth yung buhay ko, walang challenge, achiever sa academe ko. Pero parang nag-sum up lahat at pinaka-matindi pa na problema, yung parang 180 degrees opposite. Umikot talaga. Yes po. Oo. Turn. Yun po, parang ang realization ko, ang buhay ay
maraming challenges. Yun lang po yung At kailangan maging handa ka Yun. sa kung ano ang ibibigay After sa'yo. effects. At ang mabuti ay ikaw, pagbalik mo sa labas, pinagtuunan mo ng pansin ang iyong pamilya. Opo. Kasi at the end of the day, tatalikuran tayo ng lahat sa buhay natin. Pero ang pamilya natin, forever nandiyan dyan. Yan. Opo. Engineer Daniel, we heard na bukas daw ay graduation mo para sa iyong master's Yes, po. degree. Congratulations! Thank you din. Alam mo, I always believe na pag yung mga bagay na ginawa natin sa buhay ay kumbaga pinagbayaran na natin ng oras. At nandoon na, tinapos na natin, ika nga, ang kailangan nating gawin. Ang true judge naman talaga ng lahat ng ito ay ang Panginoon. You Yun. will know what is in your heart. And if He knows that you are full of hope, and repentance, and full of, kumbaga, remorse. Alam naman niya na whether kung ano man ang magiging totoo sa lahat, basang importante ay ang totoo sa iyo at sa Panginoon. Yan ang napaka-importante. Dahil at the end of the day, doon talaga ang tunay na judgment, ano? Yes po. Engineer Daniel, I want to congratulate you for Thank you. turning your life around, coming from jail, at ngayon naman ay nagmamasters ka and making good of what the Lord has given you. I pray that everything good will come to you and your family. At sa lahat ng naging apektado ng buong pangyayari na yon, ang dasal ko talaga ay kapayapaan palagi. Thank you po. Oo. Engineer Daniel, where can we follow you? Baka nag-share ka ng iyong journey sa social media. Pwede niyo po akong i-follow sa mga social media platforms ko po. Yung name ko lang po, Daniel Kisaot. So makikita niyo po sa lahat ng mga platforms. Yun lang po siguro. Amping permi, ayo-ayo, Engineer Thank you. Daniel. Maraming Amping salamat, good luck. dagang salamat sa inyo at all the best sa iyong pamilya, ha? Thank you po. At sa inyo po mga kapatid, kung gusto niyo ibahagi ang inyong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lamang po sa aming official Facebook page ng Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.